Ano po ba ang priority mo? Yung pagtuturo sa mga estudyante o pagva-vlog just for your content? Just asking po, TIA. Hi teachers! Hi future LVDs! Kumusta? Kumusta? Napakadaling sagutin. My priority po ay pagtuturo. And walang masama kung nagva-vlog. As a teacher, wala namang masamang mag-vlog or mag-TikTok, gumawa ng content. As long as nagagawa natin yung trabaho natin, alam din natin yung limitations natin. Kung mapapansin ninyo, sa mga vlog ko, sige, sabihin na natin vlog. Di ko kasi as in masabi pa sa sarili ko na vlogger ako eh. Hindi ko rin masabi as full-time akong content creator or content creator talaga ako. Kasi sabi ko nga, gumagawa ako ng mga video kasi sinishare ko. Yung mga experience ko, yung journey ko, di ba? And sinasabi nga ng iba, yung iba na-inspire sila, may natututunan sila, may nare-realize sila. But I'm not saying na perfect or maganda yung mga ginagawa kong video. But some ay nakaka-touch daw ng buhay. May natututunan, may nalalaman. Yung iba gusto nilang napapanood. Halo-halo naman kasi yung mga content na ginagawa ko. Some talagang journey ko. Pero some, gumagawa talaga ako ng mga nakakatawa. Kung natatawa kayo. Char! Yung mga maiikli lang. Ganon. Sa totoo lang, ginawa ko talaga yung TikTok ko dati. Wala, sabi ko sa inyo, magpapaganda lang ako dito, tapos sasayaw-sayaw lang. Charis. Pero totoo yun. Gusto ko lang yung parang for entertainment. Kasi alam mo na, di ba, yung pagtuturo, oo, masaya ka, na nagtuturo ka, pero hindi maalis, meron at merong pagod dyan, meron at merong stress dyan. Kaya parang yung TikTok, parang siya yung other word mo. Ganon. Let's say, stress reliever. Kasi dito sa TikTok, di ba, kailangan nakasmile ka pag sasayaw. O kapag nasa mga estudyante ka na, oo, naka-smile ka minsan. Pero talagang minsan kailangan, para makinig sila, para seryoso sila. Pero ito sasabihin ko sa inyo. Kung mapapansin ninyo sa mga videos, hindi ako nagvi-video habang nagtuturo. Minsan siguro oo, kapag feel ko na marami akong oras. Ibig sabihin nun nakapagturo na ako. Minsan mag-share ako dati, kasi gusto kong ipakita yung techniques, yung strategies ko sa pagtuturo, and walang masama doon dahil may mga natutupo. May mga nakakuha ng idea. Gumagawa ako rin ng ibang video, hindi para sa akin lang, kundi sa mga sumusuporta at nanonood din sa akin po. And yun yan, sabi ko, hindi po ako nagvo-vlog or kumukuha ng video during my teaching hours. Kasi alam na alam ko, kapag nakita ka na lang nagvi-video, focus nila noon video. Lalo na kung ang mga bata hindi sanay pa. Ang priority nga natin, pagtuturo. And if you want, magtanong ka sa mga estudyante ko kung nagtuturo ba ako ng maayos. At kung natututo sila sa akin. At ano ang ginagawa ko sa mga batang nahihirapan. O diba, hindi naman ako galit, nag-explain lang ako. Charis. And isa pa, dito sa social media nakikita nyo, minsan nakikipagbiroan ako ng ganito. Pero alam nyo ba, sa school, minsan nga nagigilty ako. Pagdating sa mga advisory class ko, hindi ako masyado nakikipagbiroan. Kasi ako yung advisor nila. Kasi alam ko, sila yung mas matagal kong kasama sa isang room. Kaya talaga, balance lang. Siyempre, iba ako dito sa social media. Iba ako sa mga estudyante ko. Iba ako sa pagtatrabaho ko. Iba ako bilang isang teacher. And walang masama sa isang teacher na may iba ding ginagawa. Na may iba ding trabaho. Walang masama doon kung alam natin, nagagawa natin yung part natin, yung trabaho natin ng maayos. At kung makikita mo akong may mga video sa school, tandaan mo, free time ko yon. Tapos na akong may gawin, or kaya hindi ako nahihiya mag-video. Kasi alam ko, chill lang yung gagawin ko. And walang masama naman doon, dahil di naman ako nakakaabala sa mga kasama ko, sa trabaho ko, at wala rin ako naaapakang mga estudyante. Wala akong nagugulong mga estudyante. And nare-respeto ko yung privacy nila. Pero alam nyo, thankful ako sa mga ganito ding minsan comment. Kasi nire-remind nyo ako, okay, may limit talaga sa pagiging teacher. Dapat alam talaga natin limitations natin and boundaries natin. And I am thankful for that. But, hindi ko rin nahayaan ng mga ibang tao na limitahan nila kung saan ako masaya. Na alam ko naman na wala akong ginagawang masama. Na alam ko naman na masaya ako sa pagtuturo ko, masaya ako sa trabaho ko. Habang pwede pala akong maging masaya sa iba ding gawain tulad nga nitong pagbablog or pagtitiktok. At alam nyo ba, yung Sabado ko, yung Linggo ko, pagtuturo pa rin, pagtatrabaho pa rin sa school. And hindi ako nagrereklamo. Gagawa ng DLL, ng PowerPoint.
Kapag minsan ng Sabado or Linggo, nag-iisip ako kung tuturuan ko ba yung mga batang hindi marunong magbasa. Sa school, tuwing recess, bago ang uwian, nagtuturo akong magbasa. Pag nagpapa-activity ako, nagtuturo din ako magbasa. Yung mga batang nahihirapan, rini-remedial ko sila. Sila yung focus ko. Tuwing may recitation, sila yung tinatawag ko para lahat nakakasabay. But again, hindi tayo pwedeng maging idealistic. Siyempre, meron at meron pa rin naiiwan. Dahil na ngayon sa mga history nila, sa background ng family nila, ng environment nila. At siguro, simula ng mga past grade level nila, talagang nahihirapan na sila. At ako naman ang magtatanong sa'yo, masama bang mag-vlog ang mga teacher? At saang banda? Thank you po!